Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. June 8, 2026 ng tanghali, mayroong isang high-speed chase na nangganap sa kalye ng Nongkai. Hinabol nga ng mga pulis ang isang lalaki na pinaslang ang isang gasoline girl sa harap mismo ng anak ng babae. Sa ating ang storya ngayon, alamin natin ang isa sa mga pinag-uusapan at karumal-dumal na kwento na nangyari sa Thailand. Upang simulan ang ating storya, kilalanin natin ang babaeng si Chuluparon Langkraton o tawagin na lang nating Chloe, 26 years old. Nagmula sa Sarabubi, Thailand si Chloe. Piyak lamang ang buhay ni Chloe. Meron siyang dalawang kapatid na mas matanda sa kanya at ang kanyang mga magulang ay dating magsasaka. Sinikap nga ng mga magulang ni Chloe na makapag-aral silang magkakapatid. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, tanging ang ate lamang ni Chloe ang nagkaroon ng tsansa na makapag-aral. Masayahin, may pagkapilya pero masunuring anak. Ganyan ilarawan si Chloe ng kanyang pamilya. Sa kabila ng pagkapilya, bumabawi naman si Chloe nang nagkasakit ang kanyang ama. Ang babae kasi ang nag-alaga sa kanyang tatay hanggang sa naging mas maayos na ang lagay nito. Bukod doon, naging katuwang din si Chloe ng kanyang ina sa maliit nitong kainan upang may ipangtusto sila araw-araw. Kalaunan, nag-asawa na nga ang mga kapatid ni Chloe at siya na lamang ang naiwan sa kanyang mga magulang. Malaki nga ang pasasalamat kay Chloe ng kanyang ina at ama dahil sa mga sakripisyo ng babae para sa kanila. Ngunit dumating sa punto na sinabi na ng tatay ni Chloe sa kanya na bigyan naman ng babae ang oras ang kanyang sarili. Nais ng tatay ni Chloe na gawin nga ng babae ang gusto niya at wag lamang makulong sa buhay kung saan palagi niyang inuuna ang kanyang mga magulang. Dahil dito, nagdesisyon na nga si Chloe na maghanap na ng trabaho. Kasabay nito, binigyan na ng oras ng babae ang kanyang sarili at nagsimula na din siyang matutong mag-ayos. Mula nga noon, malaki na ang pinagbago ng itsura ni Chloe. Kaya maraming lalaki ang humahanga sa kanyang kagandahan. Samantala, natanggap naman si Chloe bilang kahera sa tindahan ng mga damit. At dahil sa ganda ng katawan, maputing kutis ni Chloe, siya na din ang kinukuhang model ng kanyang boss. Masaya naman si Chloe sa kanyang naging trabaho. Subalit para sa babae, hindi sapat ang kanyang sinasahod. At April 2024, makalipas ang 4 na buwan sa kanyang pagtatrabaho, naghanap ng bagong papasukan si Chloe. Malakas nga ang loob ni Chloe at siya ay matyaga. Kaya naman nag-apply ang babae ng kahit anong trabaho. Kabilang na nga ang mga trabaho na karaniwang ginagawa ng isang lalaki. Nagtungo nga si Chloe sa isa sa mga pinakamalaking fuel network sa Thailand, ang PTG Energy Public Company Limited, at siya ay nag-apply bilang gasoline attendant. Nabigla nga ang HR ng kumpanya na nalaman na babae ang nag-a-apply sa kanila bilang gasoline attendant. Dahil karaniwan sa trabaho na ito, lalaki ang kinukuha nilang empleyado. Sinabi nga ni Chloe sa HR manager na kaya niyang matutunan ang trabaho bilang pump attendant at pwede siyang mag-duty tuwing gabi. Binalaan naman si Chloe ng manager na bukod sa paglalagay ng gas sa mga customer, kalaunan ay lalawak pa ang trabaho ni Chloe. Lalo na kung sila ay empleyado sa gasolinahan. Sinabi naman ng babae na walang magiging problema sa kanya dahil kahit anong trabaho ay kanyang kakayanin. Hanggang sa nakita nga ng manager ang determinasyon ni Chloe, kaya tinanggap niya ang babae bilang fuel attendant. Kung minsan, umaga nga ang duty ni Chloe at kung minsan naman ay panggabi. Medyo malayo nga ang gas station sa bahay ng kanyang mga magulang, kaya upang makatipid, nangupahan na lamang ang babae ng isang maliit na kwarto. Ginawa nga ang content ni Chloe sa TikTok at Facebook ang kanyang pagtatrabaho. Nagustuhan naman ng karamihan ang content ni Chloe ang namanghanga na may isang maganda at sexy na babae na nagtatrabaho sa gasolinahan. Ito nga ang naging dahilan para sumikat si Chloe sa TikTok hanggang sa magkaroon nga siya ng 287,000 followers ngayon. Taong 2020, isang lalaki nga ang nakilala ni Chloe. Ang lalaki ay kinilala lamang bilang Mr. Kla o tawagin na lang natin Kenneth, 27 years old.
Si Kenneth ay isang car wash boy sa umaga habang delivery rider naman sa gabi. Nagkakilala nga ang dalawa nang nagpaga si Kenneth at si Chloe ang pump attendant ng mga oras na ito. Sobrang bilis nga ng mga pangyayari at agad na nahulog ang loob ni na Chloe at Kenneth sa isa't isa na nauwi nga sa isang relasyon. Ang pagmamahalan nga ng dalawa ay nagbunga ng isang anak na lalaki. Habang nagdadalang tao si Chloe, ipinakilala niya si Kenneth sa kanyang mga magulang at sinabing magkakaroon na nga sila ng buong pamilya. Buo naman ang suporta ng nanay at tatay ni Chloe sa relasyon ng dalawa. Pinaalalahanan din sila ng mga ito na kung pwede ay magpakasal nga sina Chloe at Kenneth bago pa man ipanganak ang bata. Sinunod naman ni na Chloe at Kenneth ang payo ng mga magulang ng babae. Simple lamang ang naging seremonya ng kanilang kasal, ngunit bakas ang saya sa ngiti ng mag-asawa. Hanggang sa nagsama na nga sa isang maliit na bahay sina Chloe at Kenneth. Nung una, maayos naman ang relasyon ng mag-asawa pero nagbago ang lahat nang nanganak na si Chloe ng taong 2023. Ang gusto kasi ng babae ay agad siyang bumalik sa kanyang trabaho bilang gasoline girl. Subalit ang gusto ni Kenneth ay hindi na magtrabaho pa si Chloe upang alagaan na lamang ng ginang ang kanilang anak. Ngunit ayaw pumayag ni Chloe at sinabing lumayo siya sa kanyang mga magulang upang maghanap ng magandang trabaho. Dagdag pa ng babae, masaya siya sa kanyang trabaho sa gasolinahan na gusto niyang bumalik sa trabaho na iyon. Hanggang sa hindi nga nagkasundo ang mag-asawa at nauwi ito sa hiwalayan. Naiwan nga kay Chloe ang pagpapalaki sa kanilang anak pero hindi naman nakalimutan ni Kenneth na magbigay ng suporta sa kanyang mag-ina. Isang kaibigan nga ni Chloe ang pinagbabantay niya sa kanyang anak tuwing siya ay papasok sa kagasolinahan. Nagpatuloy ang pagiging content creator ng ginang hanggang sa sinasadya na nga ng kanyang mga fans ang gasoline station upang siya ay makita lamang. Ilan nga sa kanila ay nagpapapicture pa kay Chloe o di kaya naman ay gumagawa sila ng mga video. Bukod sa kanyang trabaho, laman nga ng mga content ni Chloe ang araw-araw niyang buhay. Unti-unti ngang nakikilala si Chloe kaya meron ng mga nag-alok sa kanya ng paid promotions na naging dagdag kita sa kanya. Hindi nga maluho si Chloe kaya madali siyang nakakapag-ipon. Bukod sa pagbibigay ng suporta sa kanyang mga magulang, kalaunan ay nakakabili na si Chloe ng sarili niyang kotse. At bukod sa pagiging pump attendant, nadagdag sa trabaho ni Chloe ang pagkuha ng bayad ng mga customer at pag-check sa stock ng kanilang gas sa branch na iyon. At dahil dinadayo na nga ng mga customer si Chloe, dumamble ang kita ng gasoline station at ilang beses siyang binigyan ng malaking bonus ng kumpanya. Nagpapadala nga ng malalaking pera ang babae sa kanyang mga magulang habang ang ibang pera naman ay inilalagay ni Chloe sa savings account ng kanyang anak. At kahit busy sa trabaho, sinisigurado ni Chloe na nakakapaglaan pa din siya ng oras sa kanyang pinakamamahal na anak. Kapag day off ni Chloe, umaalis sila ng kanyang anak upang makapag-bonding. Masaya nga si Chloe sa kanyang buhay at sa kanyang trabaho. Ngunit mas naging maligaya ang babae nang muli niyang binuksan ang kanyang puso sa pagmamahal. July 2025 nang nakilala ni Chloe ang lalaking si Mr. Sutat o tawagin na lang natin na Ramon, 42 years old. Si Ramon ay binata at tulad ni Chloe, siya ang sumusuporta sa kanyang mga magulang at pamangkin. The best dito nga kung ilarawan si Ramon ng kanyang mga pamangkin na tinutulungan niya sa pag-aaral. Nagtatrabaho nga si Ramon bilang commercial fuel delivery truck driver at siya ang nagdi-deliver ng gas kung saan nagtatrabaho si Chloe. Nang una ngang nakita ni Ramon si Chloe, labis siyang nagandahan sa dalaga. Pero bukod doon, batid ni Ramon na may mabuting puso din si Chloe dahil naririnig niyang pinapautang nito ang kanyang mga katrabaho. At minsan hinahayaan na lang ni Chloe na wag nang magbayad ang taong umuutang sa kanya. Naging interesado nga si Ramon kay Chloe kaya buong lakas niyang kinuha ang numero ng babae. Niligawan ng lalaki si Chloe hanggang sa sagutin na siya ng babae. Malayo man ang agwat ng kanilang mga edad, naging maayos naman ang relasyon ng dalawa. Ipinaalam naman ni Chloe kay Ramon ang tungkol sa kanyang anak at sinabing mayroon pa din silang ugnayan ng dati niyang asawa.
At ayon nga kay Ramon, wala namang magiging problema sa kanya ang tungkol sa anak ni Chloe. Maayos nga ang trato ng lalaki sa anak ng kanyang kasintahan. Trinato ni Ramon si Chloe na tila prinsesa. Palagi niya itong nireregaluhan at binibilhan ng pagkain. Bukod doon, maging ang anak ni Chloe ay binibigyan ng laruan ni Ramon. Samantala, nalaman naman ng dating asawa ni Chloe ang tungkol sa bago nitong karelasyon. Sa kabila nito, naging maayos pa din ang ugnayan nila ni Chloe. Nung una, maganda at masaya nga ang pagsasamang ng relasyon ni na Chloe at Ramon. Nagkakasundo sila sa lahat ng bagay at sinusuportahan ng lalaki ang pagbablog ng kanyang kasintahan. Subalit kalaunan, naging sunod-sunod na ang pag-aaway ng dalawa nang lumabas na ang tunay na ugali ni Ramon. Sobrang seloso pala ni Ramon at ultimo katrabaho ni Chloe na mga lalaki ay pinagseselosa na ng truck driver kahit pa kilala naman silang lahat ni Ramon. Bukod doon, gusto na din ni Ramon na putulin na ni Chloe ang ugnayan nito sa dati niyang asawang si Kenneth. At ayon nga kay Ramon, kung pera lamang ang habol ni Chloe kay Kenneth, kaya niyang ibigay ito sa babae. Bukod doon, naging controlling at pinag-iigpitan na din ni Ramon si Chloe sa pagti-TikTok. Labis namang nagalit si Chloe nang gusto siyang patiglin ng kanyang nobyo sa paggawa ng mga content. Git nga ni Chloe kay Ramon, bago pa man sila nagkakilala, gumagawa na siya ng mga content at marami talagang nakakakita nito dahil maraming ang followers si Chloe. Sinubukan nga ni Chloe na makipaghiwalay kay Ramon pero hindi pumayag ang lalaki. Dito na nga naisip ni Chloe na ang tanging paraan lamang para makapaghiwalay sila ni Ramon ay mawala sa kanyang landas ang lalaki. Tila pumanig naman ang pagkakataon kay Chloe dahil meron siyang nalamang sikreto ni Ramon. Natuklasan ng TikToker na nagnanakaw pala si Ramon ng gas mula sa kanilang kumpanya. Ayon sa mga balita, bago pa man dalhin ni Ramon ang truck ng gas sa gasoline station kung saan nagtatrabaho si Chloe, binabawasan na pala ng lalaki ang laman ng truck. At ang ninanakaw ni Ramon na gas ay ipinagbibili niya ng illegal. Nang nalaman nga ito ni Chloe, agad niyang sinumbong si Ramon sa kanyang kumpanya. Dahil dito tinanggal nga sa trabaho si Ramon at mula noon, hindi na nakita pa ni Chloe ang kanyang kasintahan. Masaya nga si Chloe na sa wakas ay nakalaya na siya mula kay Ramon. Pero makalipas ang ilang araw, walang tigil sa kakatawag si Ramon kay Chloe upang ayusin ang kanilang relasyon. Agad namang blinak ni Chloe si Ramon sa lahat ng kanyang social media account upang hindi na siya mahabal pa ng lalaki. Hindi nagtagal, nalaman na nga ni Ramon na ang dahilan kaya pala siya natanggal sa trabaho ay dahil kay Chloe. Matapos siyang isumbong ng TikToker. Dito na nagtanim ng malalim na galit si Ramon kay Chloe. At wala nang naisip pa ang dating truck driver kundi makaganti sa babaeng labis niyang minahal noon. Mula nga noon, isang masamang plano na ang binuo ni Ramon upang magantihan si Chloe. Inaral nga ng lalaki ang maikinikilos ng TikToker mula sa pag-uwi nito hanggang sa bagong bahay na tinutuluyan ni Chloe. Inalam nga ni Ramon ang araw ng day off ni Chloe at kung saan siya nagpupunta kasama ang kanyang anak. Sa kabilang banda naman, ipinagpatuloy ni Chloe ang kanyang buhay tulad ng normal niyang mga routine. Patuloy pa din ang paggawa niya ng mga content. At March 2026 naman nang muling nagkaroon ng malalim na ugnayan si Chloe at ang dati niyang asawang si Kenneth. Nagkabalikan ang dalawa at muling binuo ang kanilang pamilya. Nangako nga si Kenneth na susuportahan na niya si Chloe sa kung ano mang gustong gawin ng babae at magiging masaya siya para sa kanyang asawa. Hindi naman nawala ang pagmamahal ni Chloe kay Kenneth kaya muli niyang tinanggap ang kanyang asawa. Nagkaroon nga na magandang pagbabago ang relasyon nilang dalawa. Kung noon si Kenneth ang nasusunod sa dapat gawin ni Chloe, ngayon ay hinahayaan na lamang ni Kenneth ang kanyang misis. Masaya nga ang pinapalaki ng mag-asawa ang kanilang anak. Ngunit ang inakala ng babae na buo na ang kanyang pamilya ay sisirain ng isang lalaki mula sa kanyang nakaraan. June 7, 2026, araw ng linggo, nag-day off si Chloe habang may trabaho naman hanggang gabi si Kenneth. Dahil dito, si Chloe at ang kanyang anak na lamang ang umalis para magbanding kinagabihan. Pero ang hindi alam ni Chloe, nakasunod pala sa kanila ang ex-boyfriend niyang si Ramon.
Sa kuha nga ng CCTV, makikita ang pagdaan ng puting kotse ni Chloe at kasunod nito, ang gray pickup truck na minamaneho ni Ramon. Hindi na nakita pa sa CCTV pero ang mag-ina ay tumigil sa isang tindahan ng ice cream para kumain. At dahil walang parking sa tapat ng tindahan, nagpark si Chloe ilang metro mula sa tindahan at ang area ay madilim. Pagbalik nga ni Chloe at ng kanyang anak sa kotse, napansin nga ng babae na paubos na pala ang kanyang gas. Napagtanto nga ng babae na malayo pa ang kanilang bahay at baka hindi na siya umabot pa sa gasolinahan. At sa kaligitnaan nga ng pagdadrive, bigla na lamang huminto ang kotse ni Chloe dahil naubos na ang gas. Tinawagan niya ang kanyang asawa na si Kenneth pero hindi sumasagot ang lalaki dahil busy ito sa kanyang trabaho. Sinubukan din kumontak ni Chloe sa mga towing service pero wala daw silang available na towing truck. Sunod ay tinawagan nga ng babae ang kanyang katrabaho sa gasoline station para dalan siya ng gas. Ngunit dahil malayo ang lugar kung nasaan sina Chloe, hindi pumayag ang kanyang katrabaho. Dagdag pa dyan na absent umano ang ibang empleyado ng gasoline station kaya hindi pwedeng iwan ng katrabaho ni Chloe ang trabaho nito. Nagsuggest nga ang katrabaho ni Chloe na nagbebenta pa din daw si Ramon ng gas at pwede niyang kontakin ang lalaki. Desperado na nga noon si Chloe kaya tinawagan niya si Ramon. Ang hindi alam ng TikToker, nasa malapit lamang pala si Ramon. Sinabi nga ng lalaki kay Chloe na mag-antay lamang siya ng 10 minuto at darating siya dala-dala ang gas. Makalipas ang ilang minuto, dumating nga si Ramon dala-dala ang jerrycan na may lamang gas. Pero bukod sa jerrycan, may dala din palang baril ang lalaki. Sinabihan niya nga si Chloe na lumabas ng kotse upang malipat na nila ang gas sa tangke ng kotse. Ngunit paglabas ni Chloe, bigla na lamang siyang pinaula ng bala ng kanyang nobyo at agad na tumakas si Ramon. Agad nga binawian ng buhay ang TikToker na si Chloe dahil sa nangyari. At ang nakakalungkot, ang nangyari nga ang pamamaril ay nasaksihan ng anak ni Chloe. Makalipas ang ilang minuto, isang kotse nga ang nakapansin sa kotse ni Chloe na bukas ang ilaw. Nilapitan ng motorista ang nasabing kotse at dito niya nalaman ang kalunos-lunos na nangyaring krimen. At agad nga siyang tumawag ng mga pulis at ambulansya. Samantala, napasugo din sa lugar ang asawa ni Chloe na si Kenneth at dinatnan ang kanyang misis na wala ng buhay. Mabuti na lamang at nasabi nga ni Chloe kay Kenneth ang lugar kung nasan sila bago siya nabaril ni Ramon. Wala ngang pagsidlan ang lungkot at bighati ni Kenneth at ang buong pamilya ni Chloe sa nangyari. Nag-viral nga ang sinapit ng babae sa social media dahil sa kanyang kasikatan sa TikTok. Gamit nga ang cellphone ni Chloe, nalaman ng mga pulis na bakod kay Kenneth, si Ramon ang huling kausap ng biktima bago siya bawian ng buhay. Ayon naman sa mga saksi, hindi kalayuan sa convenience store, isang gray na pickup nga ang matuling umanong tumakbo ng gabi na nangyari ang insidente. Kaya naman isang manhunt operation ang isinagawa ng mga pulis upang mahanap si Ramon. Ipinakalat din nila ang tungkol sa impormasyon ni Ramon at ang kotseng dala-dala ng lalaki. At sa pag-iimbestiga nga ng mga pulis sa pinangyarihan ng krimen, na-recover nila ang mga basyo ng bala at ang jerrycan na dinala ni Ramon. At bandang June 8, alas 12 ng tanghali, isang high-speed chase ang namagitan kina Ramon at sa mga pulis. Ngunit hindi na naabutan pa ng mga pulis si Ramon. Nang araw din na iyon, naaresto ang lalaki sa isang checkpoint habang siya ay palabas ng Longkay. Dinala sa police station si Ramon at kinasuhan ng murder. Umami naman ang lalaki at sinabing matagal na nga niyang binalak na paslangin si Chloe dahil ginamit nga lang umano siya ng TikToker dahil sa kanyang pera. Ikinulong nga si Ramon habang naghihintay ng kanyang trial sa korte. Sino nga ba ang mag-aakala na bilang gas pump attendant, gas din pala ang magiging sanhi ng kamatayan ng TikToker na si Chloe? Ngunit ang pinaka-apektado nga sa nangyaring krimen na ito ay ang anak ng biktima na nakakita mismo sa buong pangyayari. Sa kasamang palad, lalaki nga ang bata na hindi na niya makakasama pa ang kanyang nanay kahit kailan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions.
Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!